Sa iba pang balita, sugatan naman ang ang mag-inang pasahero matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang dump truck sa Benguet. Nawalan daw umano ng preno ang nasabing sasakyan. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nasugatan na mag-inang sakay sa isang mini dump truck matapos itong mahulog sa isang taniman sa Tuod Gambang, Bacon, Benguet. Ang mag-inang biktima ay edad 72, 36 anyos at pareho nakatira sa Upper Gambang, Bacon, Benguet. Batay sa report ng Bacon Municipal Police Station, nawala umano ng preno ang mini dump truck na minamaneho na isang 36 anyos na tubo sa Upper Gambang habang binabaybay ang kalsada sa Tuod Gambang patungo sa Proper Gambang. Nagresulta ito sa pagkakahulog ng truck sa 20 metrong lalim na taniman ng gulay. Dahil nito sa pagkakasugat ng paa ng mag-inang pasahero. Samantalang hindi naman nasugatan ng driver dahil tumalon ito bago mahulog ang sasakyan. Isinugod sila sa Northern Benguet District Hospital para magamot. Ito si RS41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Nilinaw ni DSWD Social Welfare Officer 4 Angie Cain sa kanyang pagdalo sa 20th Davao City Council Regular Session ng Sangguniang Panglungsod kahapon, Martes, Pebrero 18, 2025 na mananatiling non-partisan ang Department of Social Welfare Development 11 at walang presensya ng politiko ang pinapayagan panahon sa mga programa ng DSWD kabilang ng ACA program. Ito'y matapos humingi ng paliwanag si Konsehal Diosdado Angelo Mahipos Jr. kung ano ang mga patakaran ng DSWD tungkol sa hindi pagpapapasok ng mga politiko sa mga programa ng DSWD lalo na ang ACA program. Ipinunto din ni Mahipos na nakasaad sa Local Government Code na dapat makipag-ugnayan ang mga national agencies sa local government units hinggil sa mga proyektong ipapatupad. Tugon naman ni Jikain na nananatiling non-partisan ng national agency at hinggil sa patakaran hindi sila mag-iimbita at tatanggap ng mga politiko sa mga programa ng DSWD para maiwasan ang pagkakasangkot nila sa politika. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matagumpay na naaresto ng mga tauhan ni Police Major Mataib Jalman, hepe ng Orion PNP at sa pakipagtulungan na rin ng Bataan 2nd Provincial Mobile Force Company at Provincial Intelligence Unit, Bataan ang isang most wanted person na may kasong Sexual Assault Republic Act 7610. Ang operasyon isinagawa dito Pebrero 18, 2025 kahapon sa Barangay Santo Domingo, Orion, Bataan kung saan nagresulta ito sa matagumpay na pagkakadakip sa akusado. Ang suspect ay may rekomendang piyansa na 200,000 piso. Kinilala ng Bataan Women's and Children Protection Center ang tagumpay ng operasyong ito ng PNP bilang bahagi ng kanilang patuloy na pagsisikap na pangalagaan ng karapatan at seguridad ng kababaihan at mga bata laban sa anumang uri ng pang-aabuso. Paalaala ng Bataan PNP ang anumang uri ng karahasan laban sa kababaihan at kabataan, magsumbong lamang pag may ganitong biktima umano ng pang-aabuso. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RS37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.